Pasensya na ha. Ang mga sintomas na sinasabi mo, wala akong nararanasan ni isa man. Ang sakit mo. Ikaw ang pinakamay alam tungkol dito. Ganyan ka kabilis magsalita. Sabihin mo nga sa akin. Baka may sakit din ako. Kung gayon, sasabihin ko muna sa iyo. Talaga bang may mga sintomas ka nito? Kung sasabihin mong wala, edi sasabihin ko sa'yo. Walang silbi o. Walang silbi ito. Sa totoo lang, meron. Pero dahil sobrang abala ako, kulang sa ehersisyo. Xiaoma, itong sakit mo. Hindi ito gagaling ng mabilis. At hindi rin ito dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Ang sakit mo, ito ay sakit sa bato. Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan ay kumain ka ng marami, hindi ba? Ang mga kinain mo, iyon ay karne ng aso, kambing, at sibuyas din. Nagsasabi ka ng kalokohan. Nagkasakit ako dahil sa sobrang pagtatrabaho. Ginoong Ma, kapag sobra kang nagtatrabaho, pwede ka ring magkaroon ng kidney failure. Ngunit para sa iyo, hindi ito dahil sa sobrang pagtatrabaho, kundi dahil sa labis na pagnanasa. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses ka bang gumagawa nito araw-araw? Chen Fan, ang galing mo talaga. Gusto mong ipagpatuloy kay Ruozu, kaya't gumawa ka ng mga kasinungalingang ito. Matagal na akong single, nagtatrabaho ako buong araw, hindi ako tulad ng sinasabi mo. Tama ka, pero si Ginoong Ma ay isang malaking boss. Hindi niya gagawin iyon. Ikaw ay isang taong mukhang napakagwapo. Sa tingin ko, marami ka nang ginawang ganoong mga bagay. Ikaw. Sa tingin ko, ginagawa mo ito araw-araw. Hoy, huwag na ninyong pag-usapan ito. Tara, inuman. Bilis. Xiaoma, ang may sakit sa bato ay hindi dapat uminom ng alak. Chen Fan. Sinasabi mong may sakit ako sa bato. Ikaw ang may sakit sa bato. Iinom ka ba ng alak kasama ko? Xiaoma, hindi makakainom ng maraming alak si Chen Fan. Ruozu, uminom tayo ng kaunti, masaya naman ang lahat ngayon. Ano ba yan? Bata ka ba? Hindi ka makainom ng alak. Sige na. Handa na ako. Tara. Tingnan ang ekspresyon mo. Anong nangyari? Hindi ka sanay uminom. Hindi masarap. Ang alak na ito, may kakaibang amoy. Ang bote ng red wine na ito yung vintage 1997. At galing ito sa Pransya. Gawa ito sa Talar Estate. Isang bote ay nagkakahalaga ng $30,000. Hindi siya sanay uminom ng ganito. Halika, tuloy-tuloy lang natin ang inuman. Ang mahal naman ng alak na ito. Sumasakit ang puso ko sa pag-inom nito. Binatang na Ma. Pwede ba? Ako'y umorder ng ibang inumin. Sige, mag-order ka ng gusto mo. Hindi ako nagkukulang ng pera para sa'yo. Miss. Pakisilip nga ang order niya. Ito na, 10 taon, kamakailan lang. Ang ubas ay tiyak na sariwa. Sige po, talagang walang alam itong taong ito. Tinatawag mo lang na 10 taong alak. Hindi ito katumbas ng soft drinks. Tama, bakit mahal ni NHU si Tuyet ang lalaking iyon? Isang walang kwentang tao lang naman siya. Sabi ko na nga ba, hindi sapat ang isang bote ng alak. Order ka pa. Bigyan mo ako ng 3 bote. Sigurado ka bang gusto mong umorder ng 3 bote? Ano ang ibig mong sabihin? Natatakot ka bang hindi ako magbabayad? 3 murang bote lang ng pulang alak ito. Bilisin mo. Nawawalan na ako ng gana.
NHUC Tuyet. Subukan mo ito. Kamusta? Masarap ba? Maniwala ka sa akin. Servidora. Bayaran. Binatang ma. Ang halaga ng kinain namin, $1,000,000 iyon. Ang kinain namin, kahit anong gawin mo, $300,000 lang. Tapos sasabihin mo 1,000,000. Akala mo ba hindi pa ako nakapunta dito? Umalis ka, gusto kong makausap ang manager. $1,000,000. Binata ma. $1,000,000 talaga. Ang hapunang ito ay nagkakahalaga ng $1.2 milyong. Ang halagang ito, binigyan kita ng diskwento, bigay mo dito. Anong klaseng alak ito? Ang halaga ay $200,000. Niloloko mo ba ako? Kami ay isang kilalang restoran. Hindi kami nandadaya ng mga customer. Nakalagay ang presyo sa menu ng alak. At saka, nakumpirma ko na sa iyo ito. Kung hindi ka magbabayad, i-report kita sa pulis. Chen Fan, 10 taon lang ang edad ng alak na ito. Bakit ang mahal nito? Dahil noong 2014, nagkaroon ng sobrang init sa France. Karamihan ng mga winery hindi maganda ang ani ng ubas. Hindi sila makakagawa ng alak. May ilang espesyal na rehiyon lamang. Sa ilalim ng espesyal na kondisyon. Gayong napakahirap ng panahon. Ngunit nakapag-ani pa rin sila ng napakagandang ubas. Ang ilang bote ng alak na ito, galing ito sa winery ng Haut-Brion sa Pransya. Ang ubas ng winery na ito ay itinanim nila sa espesyal na lugar na iyon. Napakaganda ng paglago ng ubas. Ngunit napakababa ng ani. Kulang ang supply sa demand. Tanging ang restoran na ito. Ito ay isang world-class na restoran. Maaari lamang nilang ilabas ang bote ng alak na ito. Ang hapunang ito, ako ay lubos na nagulat. Ngunit ikaw ang mas nakapagtataka kaysa sa akin. Kailangan mong magbayad ng $1,000,000. At kami, ngayon ay walang dalang pera. Sige, ngayon ay marami akong natutunang bagong kaalaman. Naaalala ko na ang mukha mo. $1.20 milyon lang. Ang sama mo naman. I-swipe mo na. Aalis na kami. Ang ganda naman ng sasakyan na ito. Ito ay isang Porsche 718 na nagkakahalaga ng $2,000,000. Binata ma, ang yaman mo naman. NHUC Tuyet. Hayaan mong iuwi kita. Huwag na. Ako mismo ang nagmaneho papunta dito. Iyong sasakyan. Ang ibig mong sabihin, wala raw bang sasakyan si TRN Fam? Hindi ito maganda. Ang kotse, napakahalaga nito. Kung wala ka, dapat mayroon ka rin ito. NHUC Tuyet, nakalimutan mo na ba? May kotse naman ako. Tingnan mo. Diyos ko, iyon ay isang McLaren. Higit sa $10 milyon ang halaga nito. Ano? Kumusta ka na? Young Master, narito na po ang sasakyan ninyo. Diyos ko, kaya naman pala, mayaman pala ang boyfriend ni Ruozu. Nagkunwari pa siyang mahirap. Kaya pala alam niya ang alak na iyon. Kaya pala, noong nasa bahay siya, nagmumumog siya nito. Dali, kumuha ng litrato. Gusto kong i-post online. Ang mamahaling sasakyan na ito ay mahirap makita.